kasama natin si Dr. Anthony Fogoso ulit at pag-uusapan naman natin ang 12 animal signs sa Year of the Snake, which is 2025, mag-uumpisa ng January 29, 2025. So pag-uusapan natin isa-isa, kaya maghanda na kayo ng ballpen at papel para ma-take down ninyo kung ano ang dapat gagawin ng bawat isang sign. Kung kayo ba ay afflicted o kayo ba ay lucky this year. Ayan, magandang araw ulit, Doc Anthony. Ayan. Itong year na to, syempre meron namang animal signs na talagang medyo hindi maganda, merong maganda, di ba? So hindi lahat ay masama, hindi lahat ay maganda. Tama ba? Ang maganda lang sa year na to, maraming below average, kaya lang wala nung zero talaga than other years. There are years talaga na zero. Okay, zero luck. This time, parang they are equally or evenly distributed. Ano lang ang below average para sa akin this year? That will be the snake, ox, pig, and sheep. Okay? What are the best this year? For me, I'm happy for the dog, horse, and the rat. Okay? Good signs, rooster and rabbit, and the rest is an average year. Ayan, so ang pinaka-good natin would be snake, ox, hindi pala good. No, yun yung hindi magandang below average will be the snake, the ox, the pig, and the sheep. No? Tapos the best, pinakamaganda, yung dog, horse, and rat. No? Congratulations sa kanila, di ba? And the good ones are the rooster and the rabbit, and the average will be the rest. Yan. So andyan na yung monkey, andyan na yung tiger. It will be the tiger and the dragon. Mm-hmm. Yung monkey, saan bumapasok ang monkey? Alam mo kasi, yung iba kasi pag average, hindi ko na iniisip eh. Ang monkey also will be having a good year pala. Kasi ang monkey, yung secret friend ng snake. If you have a monkey in your birth chart, the monkey will remove all the bad luck in your life. The monkey will chase away all the bad luck for people having a bad luck year. Okay? Sino ba yung mga may super harming or tinatawag na breaking, torturing year or pending year? If you are a snake, pig, and the tiger and the monkey hitting on the side by the taisui, sila yung they need to carry the image of the monkey. Okay? Sila yung afflicted also by the taisui. If you're one of the four animals na sinabi ko, the snake is the offending, the pig is the conflict, torturing ang monkey and the tiger, and tiger also is harming, yun yung magkikerry ng mga taisui o kaya piyaw. Ako, natutuwa ako, naging popular ang piyaw sa atin. Pero lahat naman tayo nagsuot. So, the piyaw eats up all the negative energies. Okay? Pwede naman tayo magsuot talaga nun. Pero yung four animals na nabanggit, they should carry the image of the taisui. Kaya punta na kayo sa Binondo, punta tayo bili na ng taisui. So, taisui or the piyaw is monkey, tiger, pig, and snake. Okay. So, basta yan, may safety na yan na sa kanyang bulsa. Safety na taisui, no? Ako pala, i-carry ko pala dapat ang picture na anak ko na monkey. It chases the negative or the troubles away. Okay. Yeah. Kasi kung isa niisip lang, ini-invento lang ba to? Hindi. Each animal sign has its own secret friend. The secret friend of the snake is the monkey. Kaya, it chases the bad luck away. May kaibigan ako, sabi niya, malas ka. Alam mo yung mga tao, sinasabi kagad malas. Yung chinek ko yung birth chart niya, oh, you have a hidden monkey. Kaya,
the trouble will chase away. Okay? Kaya ganun yun. Pero sa akin kasi, always God ang una. Pero kasi, napili ko tong trabaho. Napili ko tong trabaho. Isipin nyo, sa mga nakakakita ng social media ko, nakikita nyo, puro pare ang bisita namin dito. Tapos sinasabi nyo, nagpungsi-pungsi ka. It's because, ano lang to parang horoscope lang to. Wala akong nakitang contrast, and Feng Shui is not a religion. Yeah. Okay. Sige, nag-start na tayo sa unang animal sign. Okay, yung rat, okay? Ang rat, it will be a very good year. Kaya sabi ko, nasa top 3 ko ang rat. Exceptionally good year for them. Not nga sila yung top animal sign. Okay? Isipin nyo yon, si rat. Ano what in need ba ni rat? Okay? There will be, pwede kang mag-number 1. You can open businesses. Okay? Ang problem lang kay rat, sa sobrang ganda, maraming pwedeng mainggit. Okay? That's why you should have to keep a low profile. Hindi ka maging mayabang. Yun ang rat natin. Pero isipin nyo lahat mangyayari sa rat ng maganda. Kumbaga last year naramdaman nila yan. This year it will be better for them. Kaya yun lang maging extra cautious sa mga gamit mo. Baka mamaya bumili ka sa sobrang swerte mo, nakabili ka ng iPhone 25 na dyan, tapos nawala yung iPhone 25 mo, kahit wala pang iPhone 25, meron ka na. Nainggit sa iyo mga tao, baka mawala yun. You should take extra cautious lang. Be very extra cautious with your gamit. Yung kumbaga, wag burara, parang sa rooster yan, wag ka dapat burara this year. Kasi, you might lose things during the year. Napakaswerte. Ang next natin, ox. Okay? Below average si ox. Pero kasi, pag below average ka, ano bang gagawin mo doon? Wala. You wait for a better year. Just keep on going. Ang problem lang, huwag kang mainit na ulo. Okay? Huwag kang mag-rant. Keep quiet. Be prayerful. Lilipas din ang bad year for you. Okay? Ganun yun. Ang tiger, supposedly, they'll be having a good year. Okay, si tiger. Kaya lang, si tiger is a torturing and a harming animal for the year. Na-offset nung pagka-torturing and harming. Ang swerte nga, you just carry the image of the Taisui, ma-offset mo na yon. Okay? Ano ibig sabihin nun? Yun lang, huwag masungit. Okay, sa mga tiger. Yung pinaka-favorite tiger ko, at least, nalampasan na niya yung menopausal stage niya, hindi na siya magkaka-hot flashes, hindi na siya magiging mainitin ng ulo, dahil nalagpas niya sa kanya yon. It means yon, mag-iingat na lang. Okay, huwag maging masungit. Okay? Kailangan natin kasi, para makuha ng tiger ang success for the year, they should invite Feng Shui practitioners in their property. Kasi pag hindi mo in-enhance yun, wala, nandun lang sa bay yun, at bay lang yung luck. Hindi mo siya na-i-invite. Okay? Kaya try to get to know or be friends with Feng Shui practitioners, then invite them in your house. Also for the ox, ganun din. Para yung pagka-below average sila, they get to increase their luck. Okay? Next, after the tiger, si rabbit. Okay? Last year, si rabbit, 2 years ago, he was offending. Last year was harming. Okay. It's getting better for the rabbit. Ang isa sa mga favorite animal signs ko, rabbit, isa sa mga favorite ko sa mga patients ko is a rabbit sign. Kasi pag ano yan, ang gaganda pumorma, mapababae, mapalalaki, ang ganda nila tingnan. Okay? Feeling pogi or beautiful sila. This year will be a good year na. Nagkaka-success na ang rabbit. Ano lang ang problema with the rabbit? They should take care of their elderlies. Yun. Para ma-offset nila yung tinatawag na yung eventual na nangyayari. Okay? They should also try to avoid risky sports. Okay? Alam nyo, every animal sign, I have favorites. Okay? Kanina nabanggit ko si tiger, si ox, si rat. Actually, kaya aral ko si rat. Meron akong favorite na
friend na rat. Kahit hindi kami magkaayos, pero siya yung isa sa binabantayan ko. Okay, the dragon is last year 0 sila, okay? Because they were offending last year. This time, dragon will be having a good cycle na. It's the start of their change, okay? It will be better than last year. There'll be less drama this year, okay? But they should take care of their health. Napaka-importante sa isang dragon ang health nila. Okay? Huwag nyo nang isipin yung, Doc Pugoso, yung wealth ko, yung career ko. Ang importante sa iyo, ang issue sa inyo, sa dragon, health. Health is wealth. If you don't have a good health, wala ka lahat. Because pag may sakit ka, hindi mo mai-invite yung good luck na yan. Okay? Magdaging madasalin. Okay? Try to avoid areas that were mentioned earlier or in the other video. You try to avoid inauspicious directions. Okay? Snake. They are the offending year. Karaniwan yan, snake year, born 1965 or other years. Yan ang pinakamaraming nagtatanong kasi sasabihin ng mga lahat ng feng shui practitioner, it's a offending year. Okay? Pray, Tai Chi card, take care of your health. Yun ang mga importante. Huwag kayong matakot. It's just a cycle. Pagpasok, bababa lang ang cycle mo, but there are months will be better. Basta, take care of your health. Okay, ano bang pwedeng gawin ni Snake? Okay, since this is your offending year. Ano bang sabihin ng offending year? Irritable ka, nothing good happens to you. Ano pa ba? Marami kang obstacle. You do more charity. You try to shed blood. Get oral prophylaxis para dumugo na yung gilagid mo. Gusto niya magpa-appointment kayo sa akin. Alam niyo, I'm a practicing dentist pa rin. Nag-advertise pa. Pero ang daming dentist sa Pilipinas. Magpalinis kayo ng ipin. Yun na yung pag-offset ng bad luck. Okay? Kung ayaw nyo nun, blood chemistry, blood extraction, magpa-check kayo. Tama-tama for the year. Kailangan natin ng good health since it's a sickness year star. Ma-offset mo yung bad luck. Kaya huwag kayong mag-alala. Kaya lang, ano ba iba pang problem ng bilang offending sila? Low energy, lethargic, feeling of laziness because nothing good happens to them. Okay? Pwede niyong baguhin yun. Kung feeling nyo wala kayong energy, tumayo ka dyan. Maglakad ka. Try to do exercise. Take care of your health. Okay, there is a year of changes also. If you're single, pwede ka magkaanak, pwede ka magkaasawa. If you're engaged, pwede maging broken engagement mo. Yung single mo, pwede kang magkapag-asawa, makabuntis ka kasi. Also, you might have good job, new address, new car, new property. It's just a year of changes. Okay? Actually, mas natatakot nga kami for conflict. Kasi isipin niyo the term conflict. Okay? Sa pig pa naman yun. Horse. Last year was a very bad year for the horse, especially for their health. This year, the horse will bounce back. Okay? Bidang-bidang si horse. Gaganda na uli yung kalusugan niya. Okay? Exciting year for them. Ang galing ng mind nila. Okay? Ang ano lang ang meron with the if you're married, try to protect your marriage. Okay? Yun lang yun. Kasi pag single ka rin na horse, baka magka-love light ka this year. It will be a very good year for them. Last year was a tiring year. Parang feeling mo, puro trabaho ka. Feeling mo, sakit na ako, ba't lagi akong may ubo? This year will be a bounce back year. Isipin nyo, magandang maganda. Kaya ako, favorite ko ang horse because at sheep ako, that's my secret friend. Kaya inaalagaan ko rin ang mga horses. Ang next dyan, si sheep, which is my year. Alam nyo, it's a below average year for the sheep. Sa akin, it doesn't matter. If your year is a bad year or below average, alam nyo, ginagawa ko lang, I do more charities. Okay? Sa simbahan, personal, foundation,
ah, mga sumasama lagi ako sa mga charities. Okay, sabihin nyo, bakit wala ka namang picture, Dr. Pogoso, na nag-charity ka dyan? Naglalagay ako, pero hardly, because you don't show na nagdudo ka ng charity. Hindi mo may nagyayabang yun. Okay? Pag sinabi mo, how can I do charity, na wala naman akong pera, it's not all money. You do acts of charity, acts of mercy. Help people. You visit sick people. You read to people. You tell stories to people. Ang daming pwedeng charity na gawin na hindi nag-i-involve ng money. Okay. If you're a sheep, do more charity and wait for a better year. Kaya, yun ang maganda. Sabi ko nga, ang sheep din kasi is a stand-alone animal. Pero ako, I will borrow the luck of the horse. Paano ba sinasabing borrow luck of the horse? I bring with me in my car images of horses, my ballpen, my watch, merong horse yon, para lagi ko silang dala-dala. Okay? Next is the monkey. Ang monkey is in secret union na tinatawag. That is the secret friend of the snake. Sabi ko nga sa inyo, supposedly, meron siyang tinatawag na torturing or breaking ang monkey. Okay. Ano ba pag torturing, breaking, ano ba ang meron nun? Ibig sabihin nun, daming gossip sa'yo, ang daming chismis, backstabber, keep low profile ka lang. So, maraming disharmony nangyayari. Nakaayos na, nagka-problema pa. You keep a low profile, help people, then good luck will come to you. Actually, ang monkey, they have a good wealth properties this year. Okay? Huwag lang kayong magpasikat. Yun lang yan. Be careful also doon sa mga gamit nyo. Kasi marami rin siyang mga pwedeng mawala sa iyo. Rooster is a good year also. Kaya lang, si Rooster, you try to keep cool. Okay? Huwag mainitin ang ulo. Napaka-simple nun. Huwag maging mainitin ang ulo. It is a good year for you and try to avoid arguments. Huwag ka na magpasikat. Good things will come to you. Huwag ka na maingay-ingay dyan. Huwag ka na magpaporma-porma. Kasi nga sa mga past interviews ko, sinasabi ko, I like Rooster kasi maano sila yung regal, may corona, yung palong nila, tsaka yung leeg, nakaganyan. Maganda sila pumorma. They should avoid arguments. Wag silang maging burara, mga ganon. Simple. Dog is one of the luckiest. Dogs also, they have the best love life. Okay, kaya kung dog ka, or there's dog in your life, in your birth chart, there's a big chance for you, makita mo na yung significant someone mo. Okay? Kaya lang, if you're married, people tends to look at you na very maganda ka or very pogi ka. That's why you should need also naman to protect your marriage. Okay? This time of the year, for all the dogs, gawin nyo lahat. Maggawa kayo ng negosyo, mag-expand ng negosyo. It's a very good year for the dogs or people having dogs in their horoscope or birth chart. Kaya tingnan nyo yan. Libre tumingin sa Google, Internet, ng mga tinatawag na birth chart analysis, libre yun. Pag may dog kayo, very good year for you. Lalo na kung tinatawag nilang day master yan. Okay, the pig. Si pig, last animal sign yan. Mahal ko ang pig because I'm with Trinity with the pig. Kaya lang this time si pig, last year the pig, lahat, they're so high. Nung December, biglang, last year, jumakpat ako sa raffle. This year, bokya sa raffle. Kasi nga, nag-Christmas party, pumasok na yung rat sign. Iba na yung luck na yon, natalo na bigla. Naubos yung luck ngayon ni pig. Okay? Dapat yung last year mo, was a good cycle, ginamit mo sa mabuti yon. Kaya para pagdating ngayon ng bad cycle mo, meron kang extra luck, extra money, naipon mo yon. Kaya hindi dapat, if you're having a good year, iipon mo, magtatago ka for the future. Ngayon, it will be a
conflict zero year for the pig. Okay, do more charities also. Try to donate blood. Have oral prophylaxis. Yan, yung dalawang sign na yan, si snake at si pig. Always visit your dentist para mag-shed ng blood yun. Ano pa meron yun? It's a challenging year. Conflict kayo conflict animal signs kayo. Challenging year, obstacle, yung year nyo. Anong gagawin? Pray. Pray. Napaka-importante magdasal. Katoliko ka, kahit na anong religion, try to be more, have a more time with God, talk to God, and ask them to ask Him to help you through the year, para hindi ka kakaba-kaba. Yun lang po. Okay, so yun yung 12 animal signs natin. Yan. So, ang dapat kapag sinabing donate o saka shed blood, ibig sabihin nun yung regular lang natin na magpa-check up sa doktor. Yung pa-blood test is enough. Oo, kasi kukuhanan ka ng dugo So, pag sinabing at tabayanan ng health, pumunta na sa doktor, tingnan ko kung may nararamdaman, ayusin na. Ayan. Na sinabi ko na una, offending, the snake, conflict, the pig, harming, torturing, the tiger and the monkey. Pag lalo na yan, pag meron kayong nararamdaman, pa-doktor na tayo, wag na kayong Okay, yan. Okay, so nakakatawa naman. The best na sa amin, tapos meron din mga conflicting. Torturing and harming. Yeah. Okay. Anyway, maraming salamat, Doc Anthony. Kung gusto nila ikaw makonsulta, wag na po ang telepono. Saan sila makokontak sa iyo? Yung social media ko. Pero kasi hindi ako savvy sa hindi ako masyadong techy Nung sabi ng kapatid ko, buksan mo yung ganitong part ng messages mo. Siyempre, hindi ko yung mga parang spam, yung gano'n. Oo, yung other other message, yung halimbawa hindi mo pa siya friend, paturo ka na lang paano magano yan. Sa totoo lang po, hindi po ako laging bukas yung messenger ko, pero hindi po ako laging nagbabasa ng messages ko. Nung pinabukas sa akin ng kapatid ko yon, ang dami doon pala pumapasok lahat. Kaya pala yung iba nagsasabi na hindi ako nagsasagot. Hindi ko po talaga kasi nababasa. Pero alam nyo yun yung pag hindi kasi ako yung face-to-face, pag through telephone or through ganitong usapan lang, hindi ko gusto po yun kasi parang walang sincerity pag ganun sa akin Mas gusto ko kausap ko yung tao kasi nakikita ko yung sincerity nila. Nakikita ko rin po yung anong klaseng tao yung kausap ko. Okay. Paano sila magko-contact sa iyo? Sabi ko kasi parang may ibang intention sila sa iyo. Mga ganun yun So mas maigi, kahit na sabihin mo, mabubuksan mo pa rin yung other messages mo. Madali lang naman Pag magpunta ka ng chat, makikita mo yung other messages, pindutin mo yan. Makikita mo napakaraming papasok. Oo, nagulat ako. Yung iba nga, parang yung 12 years ago pa. Shit, sabi ko matanda na ito ngayon. Dati bata, ngayon tumanda na. Natatawa ako sagutin pa kaya ito? Sabi ko hindi na lang kasi more than 10 years na. Oo. So magbubukas ka na ngayon para makontak ka nila. Oo. Nagugulat ako talagang nagme-message sila or tinatanong nila kailan yung personal appearance ko. Pero sabi ko nga sa kanila, sometimes I don't invite people. I don't preempting na yung mga nangyayari. Oo. Okay, sige. Anyway, invite mo na lang sila sa iyong FB account, which is, ano nga bang FB account mo? My FB account is Ants Fugoso. Ako lang yata yung may ganon. I think yung profile picture ko, bata pa ako, kaya baka hindi na kayo maniwalang ako yun. Ants Fugoso. Anths. Fugoso. Fugoso. Yan.
Parang alam niyo yung sa may Kaling Fugoso po sa Manila. Kanila po yun. Named after yan sa kanila. Anyway, maraming salamat, Ans, sa uulitin. Di ba? So, iniimbitahan natin sila sa iyong account. Mag-message na lang. And you'll find a way paano mo bubuksan yan. Ans Fugoso. At tama lang yan, dapat sa mga conflicting animals o kaya may problema, invite a feng shui practitioner in your home. Yan. Okay, maraming salamat, Ans. Goodbye. Yan po si Anthony Fugoso at samahan niyo kami diyan din po, meron din tayong iba't ibang mga videos dito po sa Stargazer Philippines. Bye.